Ang mga nicho na aming ipakikita, kakaiba. Bukod sa korteng aso at kabayo, may mensahe raw ang mga yumao. Kung dito sa Maynila, may mga mosoleo sa sementeryo na sa lawak at disenyo, pwede lang tirahan ng tao. Iba naman daw ang estilo sa bandang norte. Sa unang tingin kasi, aakalain mong isa itong lumang atraksyon. Agaw pansin ang mga kakaibang disenyo. May hugis aso, kabayo, at iba pang mga hayop. Pero teka ha, hindi raw pala ito parke o pasyalan. Dahil ang mga korteng hayop pala na disenyo, walang iba kundi mga nicho. Imbes na katakutan, tila mas lalo itong kinagiliwan at ngayoy pinapasyalan dito sa Uha, Banawe. Ang mga level up na nicho, gawa ni Mang Santos, isang wood carver na tubo ring Ifugao. Isa akong wood carver mula pagkabata. Nung bata ako, may mga nagtuturo naman, mga naunang mga carver. So doon ako, parang sila yung mga mentor ko. Panay animal din yung kinakarve namin noon eh. Dahil lumaking mahilig sa mga hayop, dito raw niya mas naipamamalas ang angking talento na dinaglaon ay naisipan niya na ring ihandog para sa mga yumao. Gamit ang semento at pintura, ginagawa niyang malikhain ang mga nicho at lapida na inaabot pa raw ng 1 linggo bago matapos ha. Pero hindi basta-basta ang pagpili ng disenyo para sa customized nicho. Kailangan daw nire-representa nito ang yumao. Nang mamatay na nga raw ang kanyang father-in-law, naisipan niya itong gawan ng unique na nicho. Nakawangis ng isang usa. Yung father-in-law ko, isang deer din yan dahil isang mahilig din sa pangangaso noon. Nang yumao naman ang asawa taong 2013 dahil sa cancer, espesyal na nicho rin daw ang una niyang naalala bilang tanda ng pagmamahal sa kanya. Hindi animal lags. Naisip ko dahil ang trabaho namin bago namatay is nagtatanim ng kahoy. Ibinabagay raw ni Mang Santos ang disenyo sa ugali o hilig ng yumao bilang pagbibigay pugay sa naging buhay nila noon. Yan kasi yung yung parang bagay sa kanila, parang sumunod sa kung ano yung buhay nila noon. Patunay na nga raw ang kanyang yumaong tiyahin. Nung nabubuhay raw kasi, ang motto nito sa buhay, dapat palaging hinay-hinay. Kaya ang naisip niyang disenyo, pagong. Naisip ko yung turtle na bagay sa kanya. Pag lumakat kasi yung tita ko, mabagal. Lahat ng mga taong pumapasyal doon, parang gusto nila dahil hindi nakakatakot. Hindi katulad ng mga box na pag nakita mo, parang alam mo na may patay sa loob. Sa ngayon, mga kamag-anak pa lang niya ang ginagawa niya ng customized nicho. Pero hindi niya raw isinasara ang pinto para ibahagi sa iba ang talento. Kung may magpapagawa man siguro, kahit sa Baguio or kahit saan, pwede man siguro. Depende sa usapan yan. At nagpaparamdam din daw ang mga likha niya sa ibang bansa ha. Naanyayahan din kasi siyang magpamalas ng mga obra sa Brazil. Binale art exhibit. So naka-exhibit doon yung mga wood carving na kinarve ko at mga kaibigan ko. Kaliwat kanan man ang mga kwentong kababalaghan ngayong mag-uundas. Nagsusulputan pa rin ang mga kwentong hatid ay katakyut-takyut na. Good vibes!